Hello there, Taurus sign. So, Taurus, this is your monthly reading for the month of November. Love reading for Taurus. Placement, Sun, Moon, Rising, Venus. So, Taurus, hindi lahat ng Taurus makaresonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Taurus sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate. Taurus, if hindi kayo nakaresonate sa reading na to, please to check your other placement. Your Sun, Moon, Rising, Venus, dahil pwedeng doon kayo makaresonate at hindi dito. Okay? Pwede ding mag-continue doon yung reading niyo from here to there. So, Taurus, let's see kung ano yung pwede mangyari this month of November or in the future. So, titignan muna natin from the oracle cards kung ano yung nangyayari ngayon. So, what is happening right now? Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Oh, ano to? Intimacy, bonding. So, might be ito yung nangyayari sa inyo ngayon with your partner or with your person. Having some intimacy, bonding together. So, let's see another situation from another oracle card for Taurus. Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, November, Sun, Moon, Rising, Venus. Remember, awakening. So, nagkakaroon ng awakening dito. I don't know if this is you or this person. Might be you. Okay, so let's see another oracle card from Love Message Oracle card. Magnetic connection. There is a very strong pull and intensity that draws you to this person, and meron din ditong intimacy, bonding. So there is a magnetic connection between you and your person right now. So last, cosmic insights oracle card. Let's see. Honeymoon. Honeymoon, phase attending someone's wedding. Oh. Okay, phase. Honeymoon phase. Or attending someone's wedding. So, might be you have this honeymoon or you are attending someone's wedding. So, let's see from the tarot card what is really happening right now. Feeling ko okay naman. Okay naman yung mga nangyayari ngayon kasi may intimacy, may bonding, and remembering. But merong awakening kasi. So, might be this is with past person. Kasi may awakening may remember. So, might be sa ngayon, nagkakabalikan kayo, nag-i-start kayo, baka nagkita kayo. Somewhere may event, somewhere may wedding. Let's see. What is happening right now, Taurus? Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus. Okay. So, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, Three of Wands. Merong mga pinag-iisipan na decision dito. Seven of Wands. Parang feeling ko may pinaglaban na relationship dito. So, the Lover's card is here. So, I can see that you and your person is having some intimacy, some magnetic connection. Hindi mo maintindihan kung bakit meron kang magnetic connection with this person as well as your person. And I think, yun na yung sinabi ko kanina na might be you met in some weddings or mga events, parties, mga ganun.
Might be something na out of the country, or baka nagkita kayo sa abroad, kasi meron din plane dito eh. Ang problema kasi dito sa ngayon is like you are thinking about decision, or it's either you or your person thinking about decision. Anong decision ang gagawin ko? Kasi parang may humahad lang. Parang feeling ko yung person mo is like napapa-challenge siya dito sa nararamdaman niya para sa'yo. And sa kung may anong meron siya back home could be. So, ito kasing honeymoon, meron kasi siyang plane, as you can see, diba? So, might be you are both in abroad, tapos meron siyang iniwang family back home, tas nag-meet kayo dito, and then yun na ngayong suddenly na in love kayo sa isa't isa, nagkaroon kayo ng magnetic connection, nagkaroon kayo ng relationship, intimacy, nagkaroon kayo ng bonding, and biglang remember na awakening yung person mo. Oops, wait lang, parang mali yung ginagawa ko. Oops. You see the hand? So, this person is already like, meron siyang, kumbaga, betraying you. Okay? Siguro hindi niya sinabi sa'yo lahat ng mga nangyayari sa buhay niya back home. So, itong person na to, hindi niya alam kung saan siya papunta ngayon. Okay? Na-in-love siya sa'yo, na-in-love kayo sa isa't isa, nagsama kayo sa, might be sa abroad, or dito ba, yung asawa ba niya sa abroad, vice versa, kung saan kayo naka-resonate. So, this time, hindi niya alam kung papunta siya sa'yo, or papunta siya doon sa person niya, dati. Kasi meron talaga siyang, may commitment siya. Meron siyang someone, merong hahadlang talaga dito, sa mga nangyayaring ito. And, I think, kayo is like, siguro matagal-tagal na kayo. Madami na din kayong pinagdaanan. So, ang bigat nito para sa kanya. Pasanin niya tong problema na to. He likes you. He loves you. Okay? Pero, siguro sa ngayon, andun sa point na you are not talking. Or, siguro, umiiwas mo na siya ngayon. Or, hindi kayo nag-uusap sa ngayon. So, pwedeng LDR din to. Okay? Kasi feeling ko dahil nga sa may humahad lang dito sa sitwasyon na to. Pero this person is thinking about action na ano yung kailangan niyang gawin. Hindi pa siya nakapag-decide. Kumbaga nag-iisip pa siya dito ng decision, pero hindi pa siya nakapag-decide. Na-ching ako. This person is thinking, excuse me, touching talaga ako, hindi ko napigilan. Anyway, but this person do really love you, mahal ka nito, kaya nga hindi niya alam kung anong gagawin niya, kasi with the magnetic connection sa inyo dito, with merong strong pull intensity that draws your person back to you. So hindi niya maintindihan bakit hindi kanya maiwas-iwasan, hindi kanya maiwan-iwan, something like that. So, let's see. What will going to happen this month of November? Okay, or in the future. So, tignan natin. Ano yung pwedeng mangyari? Ano yung pwedeng mangyari this month of November? Or in the future, or in the near future? Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Missing you. Missing thinking of you. So, diba sabi ko, baka hindi kayo nag-uusap ngayon. Baka umiwas muna siya dahil sa humahad lang. May humahad lang nga. And, ngayon parang hindi niya alam kung anong gagawin niya sa sitwasyon. So, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, Sun.
Venus. Love. Okay? Offer. It's full of red actually. So, there is full of love sa person na to para sa'yo. Beware of codependency. Addictive behaviors are affecting your romantic life. Possessiveness could be jealousy, could be obsess yung person mo sa'yo nang hindi niya maintindihan kung bakit hindi ka niya makalimutan. So, let's see. Another oracle card. Why? Hindi ko maintindihan. Kasi, nakuha din to ng Aries. Nung ginawa ko yung reading ng Aries. So, love spell. Okay? You've been bewitched. I want to see why. So, might be you are related also from Aries. Pero I don't think so. Parang kasi iba yung reading sa Aries eh. Iba din to. Iba din yung nakikita kong story dito. Let's see. Ano yung pwedeng mangyari? Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay. Alam mo, nag-gets ko to. Bakit na may napuntang love spell dito? Because of the addictive behaviors are affecting your romantic life. I can sense, okay, it's either you or this person, vice versa, yung mga nararamdaman nyo dito. Wait lang. Yung mga nararamdaman nyo dito. Kasi feeling ko, yung person mo, meron talagang kailangan pagpilian with the Seven of Cups. Sabi ko nga, meron siyang naiwan, di ba? If ever man nasa abroad kayo dalawa. Basta dalawa kayo dito. Ang isa dito is might be asawa, ka-live-in niya, and isa yung nakilala, ikaw yung nakilala niya, na which is nagkaroon talaga kayo ng intimacy, bonding, and what do you call this? Magnetic connection. So, either you or this person, okay, Taurus, cross-watchers, kung sino man sa inyo dito, ang nararamdaman ko kasi dito, kung sino yung nakaramdam ng magnetic connection, might be both of you, but nakarealize kasi dito yung person mo. Okay? Nagkaroon siya ng awakening. Ay, may pamilya pala ko. Mali itong ginagawa ko. Kailangan kong pagguhit to. Okay? So, pwede mangyari this November, Sun Moon Rising, in the near future or this November, kailangan niyang pumili. Kailangan niyang, meron talaga siyang kailangan i-offeran ng victory dito. And hindi pwedeng dalawa kayo. Kasi may awakening na dito eh. Basta pag may awakening na kasi, meron ng realization, yung mga pagkakamali. So, hindi na pwedeng baliwalain to. Kasi nare-realize niya na mali siya. Parang ganun. So, this person, is like parang naglakas loob siya dito. Kumbaga, na ipapakita sa'yo na we're just okay. Okay lang tayo. Okay lang to relationship na to. Kaya natin i-fix to. Pero nag-iisip na siya dito kung sino yung pipiliin niya. Hindi niya na alam kung anong desisyon ang gagawin niya. Meron na siya mga sa isipan niya kasi may awakening, hindi na lang pinapakita. So, this person is trying to be okay. Could be, or might be this is you who is trying to be okay. Na okay lang ako. Kasi hindi pala na kayo nag-uusap, 'di ba? I said na parang hindi na kayo nag-uusap dito.
I'm sorry about that. Kasi may betrayal, so may 5 of Pentacles. So parang might be this person umiwas sa'yo. So you are trying to be okay. Parang pinapilit mo na, wala akong pakialam, okay lang ako. Doon ka na, ganyan. Pero masakit sa'yo yung mga nangyari. Kasi missing yung thinking of you. Venus, okay? Meron talagang totoong pagmamahal dito. May love talaga dito. The connection, hindi maintindihan kung bakit. Okay? Pero hindi na kasi andun sa point na hindi na na-appreciate ng person mo yung mga nangyayari. Kasi nga may awakening na siya. Kumbaga, every time, example, nakikipag-connect ka sa kanya, nakikipag-usap ka sa kanya, parang yung person mo is parang okay lang, parang hindi na siya nakipag-usap sa'yo kasi awakening na eh. May realization na siya. Pero mahal nyo yung isa't isa. Alam mo yun, alam niya yun. Umiiwas lang talaga siya. So, dahil sa alam niyang mali yung mga ginagawa niya. So, nakipaghiwalay talaga ata to siya sa'yo. Siguro nung time, nagkaroon ng time na this November could be, magkakaroon kayo ng mga ganitong situation na kausapin mo siya, try mo siyang, pwedeng vice versa to ha. Ganito lang yung sequence na ginawa ko. Pero pwede nyo tong i-vice versa kung saan kayo naka-resonate. Kumbaga, kinakausap mo siya, tinatry mo siyang i-please na ayusin natin to, and parang nakaka-wonder ka na parang bakit wala siyang pakialam sa akin, akala ko ba mahal niya ako, akala ko ba mahal niya talaga ako, pero bakit parang okay lang sa kanya na wala na kami, okay lang sa kanya na hindi ako kinakausap. So might be you try to connect with this person, and itong person na to nakipaghiwalay talaga siya sa'yo. Okay, with the 3 of Swords here, nakipaghiwalay talaga siya sa'yo. So, kasi you try to connect with this person eh. You try to talk to this person with the Page of Wands. Pero, feeling ko ang outcome lang dito is siguro, ginawa niya na yung way na magalit siya sa'yo, masakit yung mga nasabi niya sa'yo. And, the thing here is, because you really love this person, okay, nandito pa talaga si Moon card, and you see the card of the Queen of Wands and the Moon card. I don't know if you can see that, pero tingnan nyo about this love spell. Okay, beware of addictive behaviors. Might be ikaw. Might be may ginawa kang something, might be light, I don't know, depende sa inyo. Pwedeng vice versa to, pwedeng baliktad to, haba kayong person nyo din gumawa sa inyo, pwedeng baliktad to. Maybe ikaw, okay, may ginawa kang something. You see the cat, the black cat is considered mga ano kasi yan sila eh, mga favorite animals ng mga witches. You try to bewitch this person. Okay, you might try a love spell sa taong ito para bumalik lang siya sa'yo. With the Venus card, with full of love, parang, I think you already offered this person na ayusin natin to, ganyan, akala ko ba mahal natin, pero mas lalo siyang nakipaghiwalay sa'yo. Kasi nga, meron nga siyang, might be asawa, meron siyang commitment, parang na-awaken siya doon. So, para makuha mo siya balik, with the Moon card, okay? Moon, bewitch, addictive behaviors, love spell, nandito na yung love spell. So, para magkaroon lang kayo ng communication, para bumalik lang siya sa'yo, para kausapin ka lang niya. So, because you really love this person, mahal mo talaga itong tao ito, and you want a changes gusto mo ng changes, kumbaga ikaw yung pipiliin niya at hindi yung isa. So, even you wanted na magkaanak kayo, you wanted na kayo yung magkapamilya, at iwan na talaga yun. So, kaya nga sinabi dito na beware of codependency, addictive behaviors are affecting your romantic life because you really love this person. Okay, naapektuhan ka talaga ng Venus attraction. So, you really miss this person so much, and you felt very much having this magnetic connection na meron sa inyong dalawa.
is parang there is an intensity na hindi mo siya makakalimutan with the intimacy na meron kayong dalawa. So, anyway, I can see here Aquarius, Libra, Gemini, Cancer, okay, what else? Pisces. I can see here Leo sign, Libra, okay, Aries, Sagittarius, Leo, okay. So, I think, okay, ito yung pwede mangyari this month of November na. Kaya ang advice ko dito, you need to be practical. Okay? Hindi, kasi yung, again, I don't know kung nasabi ko na to doon sa Aries. Again, sinasabi ko, ito mga love spell, okay, delikado to. Okay, delikado siya kasi mayroong, depende sa magbibigay sa inyo ng love spell. May mga love spell na light lang, na-fade lang siya. Kagana siya, tapos mag-fade lang siya. And meron din namang gayuma, yung love spell, dark spell, is delikado yun kasi, really may karma yun. Kasi, yung gayuma kasi talaga, napapaamo mo yung tao yung love spell. And sinusunod niya kung ano yung gusto mo. Mamahalin ka niya. Ang ibig sabihin doon, blind na yung utak niya. And sinusunod niya na lang, iniisip niya na lang ikaw, ano yung gusto mo, ano yung sasabihin mo, ano yung gusto mo ipagawa sa kanya. Blind na yung utak niya. Kasi na love spell na nga, diba, nagayuma na siya. Hindi niya even maisip yon na nagayuma siya. Hindi niya isipin kung nagayuma ba siya. Kasi nangyari na yun eh. And sometimes it happens na bakit ko sinabing may regrets dito? Paano pag ayaw mo na? Tapos nandito na to. Tapos hindi mo pa alam kung paano siya tanggalin. Okay? So, may mga ganun. Merong gayuma kaya lang natin tanggalin. Aminin lang natin sa kanila and the spell will break. Meron din kasing gayuma na hindi. Meron din gayuma na kailangan din ng another spell para ma-break yung spell. So, paano pag yun yung nagawa nyo? Kasi, you never know, may mga mag-offer sa inyo, mga ganyan. Delikado kasi talaga yan. Yung spell, mga ganyang mga bagay. So, really think before you do it. Wag lang masyadong isipin yung nararamdaman mo. Isipin mo din yung mararamdaman niya. Kasi kung pagmamahal talaga, sabihin ko na, kung pagmamahal talaga yung gusto mo sa lalaking yun, kailangan yung totoong pagmamahal naggaling sa kanya. Hindi lang dahil sa ginayuma mo siya. Okay? Whether vice versa man to or ano man to. Hindi lang dahil sa nagayuma. Kasi you're cheating eh. Isa na din yan sa cheating. Kasi why? Ginayuma mo eh. Hindi naman yan sabihin na galing sa puso yung pagmamahal niya. Ginayuma mo lang siya. Pag once na break yung spell, wala na yung pagmamahal niya sa'yo. Sa totoo lang, nangyari yan sa akin. And when the spell breaks na parang, even, ang laki ng, parang, hindi ko na siya kilala ngayon. Sa totoo lang. Parang I hate that person that much. Wala nang even, just, ganong napagmamahal. Wala talaga. Wala na ako naalala. So, ganun yung mangyayari kasi you cheat on that person. Na mas maganda talaga yung true love. Okay? Na naramdaman ninyo yung una. Kasi I think hindi mo naman siya ginayuma nung una. Nagkaroon lang talaga kayo ng totoong pagmamahalan nung una. Pero since yung na-awaken siya, okay, whether this is vice versa, since nung na-awaken yung person na yon and gusto niya nang bumalik nga doon sa asawa niya ba, sa family niya, and hindi ka papayag kasi you really love that person, this person also do love you, pero nga alam niyang mali, alam niyang kailangan niyang ayusin ang lahat. So the problem here is, what if hindi mo nga, there is a possibility na hindi mo matanggap kasi addictive behaviors eh. So ganun yung gagawin. Okay, so, imbes na right love yung meron sa inyo, naging wrong love na because you cheated with some dark magic. So, sabi dito sa tarot cards, na you need to think, you need to be practical.
sa mga pwedeng mangyayari. Marami pang pwedeng dadating or madami pang dadating na mas higit pa. Kumbaga, this is like pagsubok lang sa'yo na ibibigay sa'yo kung hanggang kaya, saan mo kaya magmahal, gaano ka magmahal, and gaano ka kayang bumitaw sa isang taong mahal mo. So, sinasabi dito, but much better that you need to think about your future. You need to think about the changes that you will going to have in your life, your success. Okay? Kailangan mo mag-focus sa goals mo, sa life mo, okay? Sa success mo, sa plans mo, sa buhay mo, sa happiness mo, without thinking on doing such thing na mga ganyang bagay. Kasi you never know that through that changes in your life, doon mo makilala yung tamang tao na para sa'yo talaga. Okay? So, parang guide na din to para sa inyo, Taurus, kung kayo man to or vice versa ba to. So depende, okay? So kung nag-iisip pa kayo na gawin to, stop that. Don't think about that. Okay? Light spell is okay. Okay, may mga light spell, walang problema 'yon. Mga spell with some affirmations, spell with some parang law of attraction, okay lang yun. Pero yung dark kasi yung nakita ko dito kasi may addictive behavior. So, yung mga dark, wag tayo dyan. Kasi it's from the evildoer, something like that. So, yun. That is my reading for you, Taurus sign. Thank you and God bless.